pagbabalsa ang unang kinabubuhay ng mga taong nakatira rito. Ngunit sasapat nga ba ito sa kanilang pang-araw-araw? Hindi hadlang ang pagbabalsa para palitan ang kanilang kasiyahan. Pero alam niyo ba na ang pagbabalsa ay isang marangal na trabaho? Pagbabalsa dito sa silangan ay unang pinagkukuhanan ng income. Alam niyo na ba na may tatalakayan tayo isang tao? Si Kuya Ernesto. Si Kuya Ernesto ay may masayang buhay na maraming napundar sa pagbabalsa. Mga kwentong masaya, malulungkot at may mga trahedya. Pero ano nga bang pagbabalsa sa kanyang buhay? Privacy act po, pero kung okay lang naman po sa inyo na ma-share niyo po sa amin yung personal info niyo po, like yung name niyo po, full name, yung age niyo po, yung birthday niyo po, tsaka yung taste niyo po. Okay lang po. Ano po yung full name niyo? Ernesto Dar. Ilang taon na po? 53 na yung April 3. Tapos, ano po yung complete address? Baka hindi naman po kasama yung number, address na. Dito, number 25, Purok Dos Lower, Buntong Barangay Silangan. Si Kuya Ernesto ay isang mambabalsa rito sa Silangan ng San Mateo. Ating alamin ang kanyang hirap at ginhawa bilang isang mambabalsa. Samahan niyo kami sa paglalakbay at pagharap ng agos ng buhay ni Kuya Ernesto. Ating talakayin at ating alamin sa dokumentaryong ito. Kung papiliin po ba kayo sa nagamit ng magbabalsa po, ano po? Yung mura po, pero hindi po siya matibay at hindi po siya matagal magamit. Or yung may kamahalan po, pero magagamit po siya at matibay. Paras lang naman yan, wala namang magagamit yan na mura. Sa gulong pa lang na ginagamit namin. Magkano isa? Lalo na sa akin kasi malalaki yung gulong ko. 1,000, may 1,000 ka na, hindi ka panganap. Tapos yung mga kawayan, hindi pwedeng puro bakal yan. Laging may kawayan. Hindi mawawalang kawayan. Kaya yung mura wala yan, hindi yan pwede. Wala nang kasing mura eh, hindi mo pwedeng puro kawayan lang. Tapos maliliit na gulong, hindi man uubra. Kailangan malalaking gulong. Tapos matibay din na. Kahit kawan, basta matitibay yung matitigas. Pero dito sa akin naman kasi walang gumagamit ng yung okay lang. Gaya, lahat naman yung ginagastusan namin. Kahit yung mga apakan din. Kami lang gumagastos ng kumpare ko. Yung daanan dyan. Ano po ba kayo dito, kuya? Yung mga nambabalsa? Nagpapalitan kasi dalawa kaming grupo. Yung kumpare ko sa ako. Yun lang naman, nagpapalitan lang kami. Sa grupo niyo po ba, may mga schedules rin po ba kayo? Yeah. Paano po pagbaha? Marami ba kayo dito na nagtutulong-tulong? Sa akin kasi maliit lang. Yung balsa pang ginagamit, mga 3, 2 lang. Eh sa malaki, minsan 5. Hindi yung ganun. Sa malaki sa kabila. Ganun lang yun. Kasi mas malaki, mas mabigat. Eh sa akin, maliit lang, kita nyo naman. Madali lang yung hilahin, madali lang pipilan. Ayaw naming matapos ang dokumentaryong ito na walang nagagawa o nararanasan. Kaya aming ipinaranas sa mga lovely interviewer namin na si John Brandon Baliatan at Jeremiah Montela, ang isang pagbabalsa. Ating alamin ang kanilang karanasan at mga pinandirihan. Nakakahilo kayo mag-ano. Ay, bag dito! May tote bag! Ay, pwede yan. Nakain mo dyan! Yung job training.
Sana all work immersion. Di nilahay mo din. Tututok ka natin sa ano eh. Oh. Ayan. At talaga nga namang may mga times na nahirapan si Jeremiah at Brandon kaya inalayan na lang sila ni Kuya Ernesto. Negative effects. Go. Negative effect naman. Mga negative effect naman siguro ang kate. Makate, tapos, pag ahaw namin, nilalamok na agad kami. Tapos, Ano, may tayo pa sa ilalim, may tayo naramdaman ko. Tapos, Oo nga, yung si maniwala. tapos naninibago kami sa tubig talaga kasi nung una namin punta, sobrang nakikita namin yung ilalim. Kasi since lumahanga daw, medyo naging siya dark mode. Tapos kanina, na-experience ko, wala na pala. Tapos syempre, yung height ko, tsaka height niya, ayun, dire-diretso hanggang sa short namin. Tapos hindi kami nagkakasundo sa Sa pagtulak ng balsa. balsa. Kasi Natatakot mahirap yung mga kasi sumasakay. Natatakot sila. Tapos Tapos silaglag ni Maya yung 5 sa ilalim. yung 5, papasisid namin sa bawah. Pinaka-memorable po na experience ko po dito. Pagsakay ako ng patay, nakakabaho. Galing yan, dito, tapos galing dito. Tapos, naikip kami rin ng bahay dyan. Hindi na kami makagalaw, dalawa kami. Kuya, ano po mga ginagamit niyo sa pagbubuo ng balsa? Saan niyo po nakakuha? Binibili, kawayan, lahat yun binibili. Ang mahirap hanapin yung gulong. Kasi malalaki. Kapag po ba hindi kayo nagbabalsa, ano po yung ginagawa niyo po sa bahay po? Or ano po yung ginagawa niyo pag di po kayo nagbabalsa? Pag may tawag na trabaho sa... Nagtatrabaho ako. Kung wala man dito sa bahay, marami rito. Naglilinis, naglalaba, nagluluto. Yun ang taong bahay. Pag dito po sa bahay. Taong bahay talaga. Lahat ginagawa ko dahil wala naman yung mga anak. Ano po yung nagawa ng pagbabalsa po sa buhay niyo po? Malaking bagay din yung balsa talaga sa amin kasi diyan kami rin nagsimula lalo na nung pagkatapos ng pandemic hindi basta gana ng trabaho. Kaya yung umpisa na yung pagbabalsa, tuloy-tuloy na yun tapos wala pang tulay. Kaya ang nagawa ko, hindi naman totally doon sa basa lahat nang galing ang source ko. Source ng income ko dahil nagtatrabaho pa ako sa labas may sideline pa ako. Kaya itong bahay, sama-sama. Bahay, mga ito, alam mo naman, sa kusina, mga gamit sa kusina. Pero sama-sama lahat yun, hindi lang sa isang galing. Sa ibang trabaho. Mostly po kuya, ano po yung mga nasasakay niyo po? Students, mga tatrabaho po, or may mga nasasakay po ba yung mga PW? Kadalasan, nagtatrabaho sa ka-estudyante. Bira lang yung PW. Kadalasan, pag walang pasok, nagtatrabaho talaga. Kasi ang estudyante sa umaga lang sa tanghali, tapos uwian na gano'n. Hindi kagaya naman nagtatrabaho, halos mamaya-maya may sumasaka. May umuwi, tapos kami trabaho. Sa kabila ng mga tawa ni Kuya Ernesto, sinong mag-aakala na ganoon pala karami ang mga pinagdaanan nila sa buhay? Hindi lang agos sa ilog ang problema nila. Ngunit nagkakaroon din sila ng problema o agos ng buhay na kanilang sinasagupa, maliit na alon man yan o malaki. Subalit lahat ng problema ay nasusolusyonan sa kabila ng kahirapan.
Self-rated poverty in the Philippines during 2025 averaged 50% across the year, with roughly 14.2 million families identifying as poor according to SWS surveys. While the government aimed to reduce official poverty incidence to 13.2% or lower, SWS reported that 51% of families still considered themselves poor as of November 2025. Ano po, may mga regrets po ba kayo or pagsisisi po or proud po kayo sa ginagawa ninyo po? Siyempre, proud na proud ako. Kasi, alam mo bakit? Kasi maraming natutuwa rin sa amin lalo pag dahil naitatawid namin sila sa madaling hindi na sila ito. Natutuwa kami lalo pag sinasabi nila. Eh, salamat kuya, tuwang-tuwa kami. Pero yung pagsisisi yung wala. Mas proud talaga ako na nagbabasa kami dyan. While shooting the document po ng mga ilang araw po, napansin po namin na pagpunta po namin dito is marami po mga pusa, aso po, tapos may bibilaw po sa labas. Bakit po nag-a-adapt po kayo ng marami? Dati ayaw din namin ng pusa. Ngayon, yung pinaka-source ng pusa namin talaga yung isa, yung pinakamatanda. Hindi pa ganito yung bahay namin noon. Ano ba ito? Barong-barong. Nagtatago sa mga karton tapos pagdating ng kainan, oras ng kainan, lumalabas, kakain niya. Eh babae yun, hanggang nabuntis ng anak. Tapos yung iba dyan, nagpampo na lang sa amin, may tindahan kami rito. Kumakapit yan yung mga halos ayaw bumitaw dyan, gustong pumasok rito, ilan yan, mga 3. Hanggang sabi ko, sige, ampunin na lang natin yan, sabi ko, papasukin na yan dito. Hanggang nagalak, umabot pa yan ng may 20 yan. Naawa kasi kami, kaya namin ina-adapt. Yung pato nakuha ko rin yan. Eh, ayaw pakatay sa akin. Ginawa namin, ka lang talaga, asin talaga. Ay, nakatayo po ba dapat yung Oo. Eh, ayaw ng mga anak ko, ayaw ng asawa ko. Alagaan natin yan, keep natin yan. Kaya, pagdating ng gabi, andito yan ang pinakano niya dyan. Nakapatong dyan sa na yan. Buti nga wala sila, nag-interview kayo, wala dyan, wala dito. Lahat yan, kalat-kalat dyan. Yun lang. Yan, binibili namin ng pagkain yan. 120, 100, 1 kilo pagkain nila yan. Kaya pwede pong magpangalan po kayo ng mga pusa. At ito si Chow Chow. Ito si Panther. Si Universe. Pati yun yung mukha nyo. Ito si Simba. Si Dungi Silong. Si Ges, ampon ito. So si Star, ampon. Si Pogi. Ito ang matanda sa lahat, pinakauna namin po sa si Mami Mimi. Saka isa si Buntis, si Macdo. Ito pala si Ito rin si Kitty, makulit to. Di ba? May mga pangalan, natandaan pa namin lahat yung pangalan nila. wala na pagkain, bibili pa tayo. Bakit pinili niyo po yung pagbasa kaysa yung ibang trabaho? Hindi ko nang pinili ito. Bating na lang sa akin kasi pagkatapos ng pandemic, yan bago magtatapos ng pandemic, nakapag-umpisa kami dyan, tapos nag-open na yung daanan dyan. Kasi sarado dati dyan. May naisip namin walang pagkakitaan pa kasi lang ng pandemic kung ka-open ang mga trabaho. Eh syempre, wala pang tulay, hanggang unti-unti, lumalakas. Doon na kami nakatulong ng pat, hindi na kami nagtrabaho sa kaya maganda naman ang kita nung kasi. Hindi na kulang. Okay lang, tama lang. And ano po yung ginagawa ninyo pag masyado pong kulang yung kita sa pagbabalsa? May iba po ba kayo pinagkukuhan ng pera? Meron. Tulad ng sabi ko, nagsasedan. Pag may tumatawag, nagsasedan talaga kami. Lalo na sa panahon ng paglalakad natin. Kasi dati walang tulay, okay lang. Ngayon may tulay, pinukulan. Kaya ginagawa lang, pag may sedan, nagsasedan kami. And ano po yung mga panganib or risk sa pagbabalsa? Tapos paano niyo po tinatanggap ito kapalit ng kikitain? Yung panganib, andyan lagi eh, lalo na pag baha. Yun ang pinakamapanganib na sa pagbabasa, yung baha. Then, tulad ng sabi ko, wish buhay din kami, lalo na pag matas, tapos kinakaya talaga namin. May tawid lang sila. Ganun din yung sakay namin, wish buhay din yun kasi
Pag tumaw yung bansa, delikado rin sila. Kaya, ano yun ang, ano doon, ang ang tawag nito, delikado yun sa pagbabasa. Yung kapalit naman nun, siyempre yung kita, maliit na halaga. Pero pag marami naman, malaking halaga. Yung kapalit ng pagbabasa namin, yung buhay na tinatawag. Yun ang pinaka-ano. Kaya minsan nga, tulad ng sabi ko, minsan may nagbibigay ng sobra kahit 10 lang sila, may 15, may nagbibigay ng 20. Dahil alam nila kung gaano kahirap magbasa lalo pag tinatanggap din nila na sa kalooban nila na okay lang dito tayo kahit mapanganib. Kasi kahit magbayad tayong 20, mas malapit naman. Kasi ikot tayo, magkano pa masaya pag ikot? 60. Sabi nga nung iba, yung pag dito sila, yung budget nila na 3 araw dito, yan 1 araw lang. Mama niya nagsabi, mama niya mismo. Sabi, kuya, yung budget ko ng 2 araw, naubos lang kahapon, umikot kami. Kaya, yun ang kapalit ng ano, yung kita namin. Yung kapalit ng buhay namin na pagbabasa pag mataas. Yung mga panganib na sinasabi. Yun lang ang mapapanganib din yung baha. Dahil, lalo na pag mapasura, pag napuluputan ng paa, mahirap nang makalakad yan. Siyempre, pag mataas ang tubig, di ka makagalaw. Gaya ng kumpare ko, 2 kami. Hindi niya alam, malalim, lagpas tao pala. Lubog siya. Buti na ako, matangkad. Maliit siya eh. Matangkad ako, natukuran ko sa baba. Siya, hindi niya makatukod. Nakalambitin lang doon sa bansa kasi lagpas tao eh. Hindi niya alam. Ganun lang. Ano po, last po, kung papiliin po ba kayo sa nagamit ng magbabalsa po, ano po, yung mura po, pero hindi po siya matibay at hindi po siya matagal magamit, or yung may kamahalan po, pero magagamit po siya at matibay. Paras lang naman yan, wala namang magagamit yan na mura. Sa gulong pa lang na ginagamit namin, magkano isa. Lalo na sa akin kasi malalaki yung gulong ko. 1,000, may 1,000 ko na ang panganak. Tapos yung mga kawayan, hindi pwedeng puro bakal yan. Laging may kawayan. Hindi mawawala ang kawayan. Kaya yung mura wala yan, hindi yan pwede. Wala nang kasing mura eh, hindi mo pwedeng puro kawayan lang. Tapos maliliit na gulong, hindi man uubra. Kailangan malalaking gulong. Tapos matibay din na. Kahit kawan, basta matitibay yung matitigas. Pero dito, sa akin naman kasi walang gumagamit ng yung okay lang. Gaya, lahat naman yung ginagastusan namin. Kahit yung mga apakan dyan. Kami lang gumagastos ng kumpare ko. Yung daanan dyan. Buti nga, may nagtagit ng sa kabila. Pero malapit pa yatang kunin ng mga sabi ko. Kaya sabi ko sa kumpare ko, nagawa tayo. Sabi ko, babalik ganun. Ganun lang. Dokumentary pa ba ito? O gumagawa na kami ng memories? Parang pang core memory na lahat to eh. Halos mag-hiking na ang team namin. Pero isa lang ang natutunan talaga namin. Na wag kami magpapatangay sa anumang agos ng buhay. Si Kuya Ernesto ay isang magandang example sa marami. Na kung ano man ang meron ka, maging proud ka. At kung kulang ito, magpursige ka. Dahil hindi hahadlang ang isang baha nang hindi ka lumalangoy rito, nang hindi ka sumisisi dito. Sa bawat bato na natatapakan sa loob ng ilog, sa bawat malalaking alon na kinakaharap ng mga mamabalsa, walang pumigil sa kanila na maglagay ng saya sa kanilang muka. Kami yung Foresight, maraming salamat sa inyong lahat. Ating tangkilikin ang bawat agos ng buhay.